Andito siya in the present. Sikat na banda ngayon. Actually, mga kuya natin to. One of our mentors and of course, the Moonflower. Paano naman tong present band mo ngayon na The Moonflowers? Hindi ka ba napapressure kasi ibang level na to eh. Ibang level ang The Moonflowers. Alam natin yan. Tayo, through yung time natin, sweat, blood. Hindi na ako nag-aaral yun. Hard work. Napakahirap. Totoo. Sabi nga nila, pag tumatawid ka doon sa pangarap or yung track na gusto mong tahakin, hindi mo lang dapat pala minamahal yung puro tagumpay. Kailangan matutunan mo rin mahalin yung failure. Kailangan maramdaman mo muna yung gutom para ma-enjoy mo yung pagkabusog. So, I really mean to say na siguro naman babae, lalaki, bakla, tomboy, pag tumalon sa building yan, lahat ng bagsak niyan pababa. Di ba? Walang paangat. Di ba? Niya lahat ng instrumento. Totoo. Multi-instrumental siya. Music lang tayo. Oo naman. Takot ako sa mga hinahawa ka na yan eh. Mga hinahawa. Kaya nervous ako eh. Music lang. Yeah. Talking about music. Hello, welcome nga pala sa isa na namang episode ng The Filipino Core. By the way, nandito tayo ngayon sa TPC Studio at meron tayong bago na namang kasama. Actually, para sa information lamang ng ating mga viewers, para sa mga hindi pa nakakaalam, he is actually originated, nakasama natin sa Omerpus Jam Session. Matagal na namin siyang kabanda. Long time ago, 2015. Oh, okay. If I'm not mistaken, 2015. Yeah, Omerpus Jam Session since 2015. Pero this time around, andito siya in the present. Sikat na banda ngayon. Actually, mga kuya natin to. One of our mentors and of course, the Moonflower. Lead by Mr. Anoy Arca. Ang ating pinakamamahal na kaibigan, kuya, kapanalig. Yes, sir. Siyempre, mentor natin yan mga yan. Hinahangaan. Siyempre, tinitingnan natin yung kanilang mga napakaganda at malilinis na mga tugtugin. Idol na idol natin sila. Start from today, gusto namin sana na ipagbigay alam sa mga viewers, of course, para sa mga upcoming na magiging event dito sa studio. As a director nitong TPC Studio na magkakaroon kami dito ng upcoming na mga live session. Yeah. Live session. Yun ang actually pakaabangan ng mga viewers natin. Yung magkakaroon tayo rito ng hindi lamang isang banda, kung hindi different kind of jammers ang makikita nila each and every week yan. Most likely mga weekend magsasama-sama tayo or magkakaroon tayo ng iba't ibang klaseng jammers. Depende sa schedule ng mga banda dito sa Tansa, Cavite or maring baka lumabas pa ng Cavite. Marami tayong mga kaibigan ng mga kabanda. Mas lalawak ngayon ang ano. Hindi lamang podcast, kung hindi meron tayong music jam session. Friends behind the camera. Mga true friends. Yan. Hindi naman tayo papayag syempre na puro music lamang. Kundi meron din tayong mga podcast parang may dito. twist na konting Maiba lang. Maiba, yan. Ladies and gentlemen, para sa mga viewers natin, John Paul. John Paul. Let's give it up for John Paul. Bigyan ng isang bagsak. Gusto ko lang mag-reminisce or mag-review ulit ng mga pagsasama natin dati. Pwede bang ikwento mo sa mga manonood natin niya kung ano yung mga hawak mong instrumento? Kasi multiple instrument ka eh. Ano yung pinaka talagang basic or yung unang-una mong natutunan nung since nabuo yung Omerpus? Time natin sa OJS. Yeah. That will be our previous band, by the way. I played bass, the same time vocal. Backup boy siya dati. Backup boy siya. Naalala ko nga dati. Ni brother. Pero may mga tumatakang mga gigs natin before. Ang dami. Na ano yung pinaka once na may memories kang naramdaman o nagpasaya sa'yo? Siyempre yung mga masasaya lang. Like, out of town. Out of town. Iba ang mga memories dyan. Galing talagang magaling ang photographic memory mo, tala. Naalala mo ba yung ganung bagay? Parang ang sarap lang talagang balikan, di ba, Paul? Siyempre. Di ba, ito? Yung OJS nung nabuo yun kasi parang nag-sacrifice tayo through yung time natin, sweat, blood, Hindi na ako nag-aaral you nun. know? Hard work. Hard work. I guess kung talagang tumatawid ka, kasi doon pa lang yung mga time na transition na nag-uumpisa pa lang tayo. Transition phase, napakahirap.
Totoo. Sabi nga nila, pag tumatawid ka doon sa pangarap or yung track na gusto mong tahakin, everybody will be experiencing hard work talaga eh. Talagang struggle talaga. Bibigyan ka talaga ng hindi madaling track eh. That means na nandoon ka raw sa right track para patunguhan yung gusto mong tahakin na landas. Yung goal. Kasi kung talagang gusto mong maramdaman yung achieve ng goal or yung pag-achieve ng goal mo, hindi mo lang dapat pala minamahal yung puro tagumpay. Kailangan matutunan mo rin mahalin yung failure. Parang tinatawag na yin-yang daw yan eh. Dahil yung yin-yang na tinatawag, kailangan maramdaman mo muna yung gutom para ma-enjoy mo yung pagkabusog. Wala rin naman sigurong hindi muna nabigo bago naging maligaya sa relationship. So, I really mean to say na siguro naman babae, lalaki, bakla, tomboy, pag tumalon sa building yan, lahat ng bagsak niyan pababa. Di ba? Walang paangat. Di ba? So, kailangan maintindihan natin yung essence o yung law of polarity na tinatawag na parang slingshot na the more hila ang gawin mo, pabininawan mo yan, the more din yung layo na mararating. So we really need to love or embrace the failure bago natin maramdaman yung success. Yung sakit talaga magpapatibay sa atin eh. Mismo. Yung failure, yung time, yung iba-iba eh. Parang anong naramdaman mo? Paano mo na-embrace yung pain? Nung nag-i-start pa lang tayo, syempre hindi naman totally paghawak mo ng bass, marunong ka agad nun eh. Parang ang haba pa ng oras. Paano mo na-embrace yun? Paano mo tinatagan yung sarili mo? Enjoy lang. Enjoy na. Hindi naman talaga. Kahit sa mga bagay. And I guess that was the right process para talagang kahit pa paano hindi ka basta-basta mapagod eh. Ladies and gentlemen, it's Kanina lang din. Mas tinagal din. I guess meron talaga tayong tinatawag na adaptation eh. Katulad Ayun, natin ng mga nag-uumpisa tayo. Mm. 'Di ba? Parang nung una, parang gusto na natin sumuko. Pero kung itutuloy-tuloy mo siya, especially sabi nga niya kapag nag-e-enjoy ka sa process, ma-adapt mo na yung sinasabi na kahit ganong kahirap. Parang i-divert mo na lang siya into enjoyment. Sa una lang talaga mahirap. Pero ever since, talagang flexible na talaga siya. Flexible, kasi nahahawakan niya lahat ng instrumento. Totoo. Multi-instrumental siya. Hanggang music lang tayo ha. Oo naman. Takot ako sa mga hinahawakan na yan eh. Mga hinahawa. Kaya nervous ako eh. Music lang. Music lang. Yeah. Talking about music, Yun nga, parang napakataas ng talagang laban ng mga musikero dati. Yung competition. Totoo, to the totoo highest yan. level, to the roof. Talagang ang hirap talaga. somehow yung social media for me may nagawang mabuti at may nagawang masama rin naman actually para sa mainstream. Kasi yung mainstream ngayon kailangan talaga kahit papaano ng exposure. Since may social media tayo, yung exposure niya parang sunog na sunog. Napakabilis ng access ng kung gusto mo mapakinggan. Hindi katulad dati kaya parang medyo ang taas ng value ng isang kanta. Kung gusto mo siya mapakinggan, aabangan mo sa radio. Napakahirap. You really need to spend time para madinig yung music na yon. Mag-iintay ka talaga. Ngayon kasi parang easy access. In just one click, you have that kind of music. Plug and play. Diba? Kaya nagiging overrated lahat eh. Anytime na gusto mo, mag-research ka lang sa YouTube. Dati kasi kahit ano, para mapakinggan mo yung isang paborito mong kanta. Ganun kahirap. Totoo yan. Ganun kahirap. Para nga pala sa mga viewers natin ngayon, do you guys experience, please comment down below, do you guys experience yung mga nararanasan ng mga batang 90s batang noon? 90s. Especially top 10. Top 10 Yeah, song. yeah. Mga And of course, siyempre hindi natin lahat malilimutan yung mix. Yung mix. Oh, yung, diba? yung TV sa TV. Totoo, yung unang naalala ko. First time ko nakita, sabi ko parang hindi papatukto kasi parang video may lyrics, may literal na lyrics Parang baduy. doon. Di ba? Baduy. Pero Pero hindi. eventually, tumagal ng tumagal,